Pasikat na ang araw pero hindi pa rin natutulog si Melchor, 36 na taong gulang. Magdamag kasi niyang pinaypayan at binantayan ng anak na si Abigail, 14 na taong gulang. Panganay sa 4 na magkakapatid si Abigail. Nito lang Enero nang matuklasang may cancer siya sa buto. Ang finding naman sa kanya ng doktor sa orthopedic, 21 years bago aakyat yung sakit. Ngayon, wala pa 2-3 buwan, ayan na. Tapos nung inano namin ng ospital ulit, pinalipat kami sa PGH, pagaling namin ng ortho. Tapos sabi ng PGH, yun nga, humingi silang 150,000 para lang may gamot yung bata. Wala mong ganong kalaking pera na makakuha dito sa basurahan. Dahil sa sakit, kinailangang putulin ang kaliwang binti ni Abigail, kaya naman si Melchor hindi magawang iwan ang anak. Pero sa araw na yon, wala pang pahinga, sasabak pa rin sa paghahanap buhay si Melchor. Saan kayo pupunta ngayon, Tay? Dito po sa pinag-aanong ko po ng basura. Saan? Pinagkukunan ko po ng basura. Araw-araw po yung ganyan ginagawa nyo? Opo, ganyan po. Kailangan niyang isama si Abigail at 3 pang anak sa paghahanap buhay dahil walang may iwan para magbantay sa mga bata. 1 taon at 6 na buwan na kasi niyang mag-isang itinataguyod ang pamilya matapos pumanaw ang kanyang asawa dahil sa sakit sa buto. Hindi ko po nga rin po lubos may isang paano kinamatay niya. Ang total yung sakit niya lang naman po, yung parang sakit sa buto. Yung niya, yung nalulungpo siya. Kaya lang sabi ng doktor, wala raw namamatay doon. Nung ilalabas ko siya, doon naman siya namatay. Hindi na inalam pa ni Melchor kung anong uri ng sakit sa buto ang ikinamatay ng asawa. Hindi pa man lubusang nakababangon mula sa pagkawala ng kanyang asawa noon, isa na namang pagsubok ang hinarap ni Melchor. Ang inaasahan niyang makakatulong sa pag-aalaga ng mga anak na si Abigail, ang siya namang tinamaan ng sakit. Kasi kung total hindi naman sigurado po namatay, hindi naman halos ganun, hindi naman ito mangyari halos siguro. Kasi kahit may sakit ang bata, may makakatulong ka mag-ano ng ospital. Ngayon halos talagang solo eh. Dadali mo ng ospital, mag-isa. Pagdating ng ospital, hindi mo alam kung kanino may iwan. Wala ka man halos mapag-ano ng dito. Kaya mga kapatid ko, puro yung mga anak na maliliit eh. Kaya nga yan ang... nung nakarang gabi, naglakad ako puntang doon sa ospital, naglakad lang kami 2. Dala-dala ko tulak ko sa wheelchair ko. Noon na pag sikat ng araw, ganito lang gawain namin mag-aama. Na? Lalabas si ate, lagaan si ate. Bakit nyo binibilad sa araw? Para po pawisan. Hindi po na pawisan pagtrage sa loob eh. Kapag naitabi na sa lilim si Abigail, mangangalakal naman si Melchor. Paano benta mo dyan, Tay? Ito pong bakal, ang ano lang po nito, nasa pag medyo nakakabinta rin po kami ng 100. Wala pong pambinta ngayon na Nang una po, makihingi muna po doon sa mga kapatid ko para lang po mga bata. Kung mayroong bentang kalakal, umaabot ng hanggang 200 piso ang kita ni Melchor sa maghapon. Isa pa, be. Mabuti na lang at dumating ang kanilang tiyahin na may dalang pagkain. Pero dahil kasya lang sa mga anak niya ang pagkain, itinulog na lang ni Melchor ang nararamdamang gutom. Naawa po ko sa kanya.
Alam, pag nakikita ko po ang kalagayan niya ganyan, awa po talaga ko sa bata na. Kasi kung ano po, siya na nga lang po makakalo sa tatay niya eh. Kaya nagkaganon pa po siya eh. Hirap na rin po, hirap po kami sa buhay. Eh, naawa po kung magtingin-tingin po sa kanya. Hanggat kaya ko po, hanggat meron po siyang buhay eh. Tulungan ko po siya. Isa lamang si Melchor sa halos 14 na milyong Pilipino na mag-isang itinataguyod ang pamilya o solo parent. Ayon yan sa pag-aaral ng World Health Organization kasama ang University of the Philippines National Institute for Health. Sa tala naman ng National Statistical Coordination Board o NSCB, halos 3 milyong bata ang pinapalaki ng mga solo parent. Solo parent ang tawag sa isang magulang na mag-isang inaalagaan ng mga anak na edad 18 pababa. Maituturing na solo parent ang mga namatayan ng asawa, bedridden ng asawa, iniwan ng asawa at maging ang mga nakakulong ang asawa. Sana bigyan ng pansin muna yung mga talagang nag-iisang mom or nag-iisang tatay na talagang kailangan na kailangan. Kasi syempre kung ikaw ay isang solo parent tapos wala kang trabaho or sabihin na natin may trabaho but you have 6 children na wala ang asawa mo, iniwan ka or namatay. So medyo mahirap talaga yung buhay. Ang patong-patong na pasanin ng mga solo parent ay mapapagaan sana sa tulong ng Republic Act 8972 o the Solo Parents Welfare Act of 2000. Sa bisa ng batas na ito, mabibigyan ng iba't ibang benepisyo ang mga indigent o mahirap na solo parent at kanyang mga kaanak. Kabilang narito ang livelihood assistance, murang pabahay, tulong sa edukasyon, pati serbisyong medikal. Nakasaad sa batas na ang mga benepisyong ito ay inilalaan para sa mga solo parent na kumikita lamang ng katumbas o mababa pa sa poverty threshold na naitakda sa datos ng National Statistical Coordination Board o NSCB. Ayon sa NSCB, kailangang kumita ng 7,821 pesos kada buwan o 261 pesos kada araw para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng isang pamilyang may 5 miyembro. Ang tulad ni Melchor na swerte na raw kung aabot ng 200 piso ang kikitain sa maghapon, pwedeng-pwede sanang makatanggap ng benepisyong nasasaad sa Solo Parents Welfare Act. Lahat po ng trabaho halos, pinasok ko na eh. Kaya lang talagang wala naman na ano. Ang DSWD ang pangunahing ahensya na naatasang mag-monitor sa implementasyon ng Solo Parents Welfare Act. Sa aspeto po namin, sa hanay po ng DSWD, ito po kasi ay isa sa mga devolved na programa kung saan nakalagay naman po sa ating batas na ito po ay isa sa mga dapat na binibigyan ng atensyon ng ating lokal na pamahalaan. Isang dahilan yan, yung hindi ho masyado na-inform yung ating komunidad. Hindi ito masyadong sa publiko. Sa totoo lang, ang napapansin ko kasi, ang nakakaalam lang dito sa batas nito, yung mga women's organization at yung ibang mga abogado na ang practice nila ay ang kaso tungkol sa pamilya. Dagdag pa ng Natay Confederation, mismong ang batas daw kasi hindi kumpleto at hindi malinaw. Katunayan, walang penal clause o parusa sa sinumang hindi sumunod rito. Anong pinaglalaban namin? Kailangan itong comprehensive package maging holistic. Hindi siya ordinary comprehensive package lang. Kasi minsan, though you have an DSWD ID ng solo parents, pagpunta mo sa hospital, hindi naman ino-honor not like the senior citizen. Wala ring pondong nakasaad sa batas na gagastusin para sa pagpapatupad nito. Pero hindi po siya katulad ng ibang ng ibang programs na may budget talaga. Opo, katulad sa senior citizen, merong shared 1% na sa PWDN. Pero yung iba hong mga sektor, wala rin namang pondo, ma'am, na direktahan na sasabihin natin na may pagkukunan.
Sinamahan namin si Melchor sa pagpunta sa MSWD ng Malabon City. Pero kailangan muna raw niyang maghintay ng ilang linggo para makuha ang ID na magpapatunay na kabilang siya sa mga pwede sanang matulungan ng RA 8972. Pero ang malungkot, ang isa sa anak ni Melchor, hindi na inabutan pa ang tulong mula sa pamahalaan. Binawian ng buhay si Abigail. Proteksyon at kaagapay, yan sana ang nagiging papel ng batas na ito para maibsan man lang ang paghihirap ng pagiging solo parent. Pero isang dekada matapos maisabatas ang Solo Parents Welfare Act, ilan na nga ba ang nakinabang dito? Isa rin sana si Verlyn Barcelos, 27 taong gulang, sa mga pwede sanang matulungan ng RA 8972. Tulad ni Melchor, mag-isa niyang pinapalaki ang kanyang 4 na anak. Nakulong kasi ngayon ang kanyang asawa dahil sa kaso ng droga. Nagsimula po yun nung nakulong nga po siya. Nahuli po siya. Bali, 7 buwan na po akong nagsosolo na inaalagaan tsaka tinataguyod po yung 4 na anak ko. Hirap din si Verly na pagsabayin ang responsibilidad ng pagiging ilaw at haligi ng tahanan. Kada labada, 200 piso ang kinikita niya. Kapag walang labada, pagbabalot naman ng uling ang pinagkakakitaan niya. Kada sako ng uling na natatapos niya, 20 pesos ang ibinabayad sa kanya. Kasi ang hirap-hirap talaga po na hindi mo maibigay yung mga gusto nila. At saka po, yung pag may mga gusto silang pagkain, tsaka yung may mga bagong damit, yung mga gamit sa eskwela. Kaya, ang ginagawa ko na lang pagpasukan talagang kung ano po yung bag nila mula nung grade 1, ginagawa ko na lang po ng paraan. Upang mas magbigay tugon daw sana sa daing ng mga solo parent, nagkaroon na ng mga panukala upang mas mapaigting ang bisa ng Solo Parents Welfare Act. Ang pinakabago ay isinumite sa Senado nito lamang Hulyo, ang Senate Bill 121. Dito ay dinitalye kung ano-anong benepisyo ang maaari nilang matanggap gaya ng mga diskwento sa gamot at pagkain. Well, hindi agad nabibigay pero sa panukala namin mai-issuehan na ngayon ng ID, parang Senior Citizens Card. Ito, Solo Parents Card para maka-entitle siya o maka-avail siya dun sa discounts na binibigay ng batas. Halimbawa, 10% para sa damit o kasuotan ng mga bata hanggang 2 taong gulang, 15% bilang discount sa pagkain ng mga bata, gayon din gamot na kinakailangan nila para matiyak na hindi man natin mabigyan ng aktual na pera yung mga mag-isang nagtataguyod ng kanilang mga anak, mabigyan naman natin ng konting pampagaang sa gastusin nila. Kung maipapasa ang Senate Bill 121, mas mapapatibay na raw ang RA 8972 dahil sa magkakaroon na ng penal clauses dito. Ibig sabihin, maaari nang maparusahan ang mga hindi sumunod dito. Ang penalty ay magre-range sa mula 5,000 hanggang 50,000 piso at sa diskresyon ng korte, bahala siya kung anong i-apply niya. Pero dahil nakabinbin pa rin ang panukala, maghihintay muna ang mga gaya ni Melchor at Verlyn para sa mas kumpletong benepisyo. Pero ang malungkot, ang isa sa anak ni Melchor, hindi na inabutan pa ang tulong mula sa pamahalaan. Binawian ng buhay si Abigail. Inano namin sa center dito sa malapit sa amin, yung wala. Kasi kumbaga talagang findings kasi ng doktor, ma'am, talagang mahirap na rin, hindi na rin pwedeng yun. Pinakausapan namin ng Sabado, bumalik kami, sabi, kumpain, hindi man pinakumpain.
Balik namin ng Lunes, nakiusap ako, lumuhod na ako sa kanila, ikumpayan yung bata. Hindi rin. Bumalik kami ng Martes, hindi rin nila kinumpayan. Bumalik kami ng Merkules, hindi rin nila kinumpayan. Nung dumating ako dito ng Malabon, saka sila tumawag, sabi nila sa akin na ay nag-text. Daddy, dalhin mo na yung anak mo rito, ikukumpay natin. Ay, nandito na kami sa Malabon. Hindi raw muling nadala sa ospital si Abigail dahil ni pamasahe. Wala sila. Matindi ng talagang pagpaalam niya, sobra-sobra na. Huling sabi niya nga na, sige na papa, magpahinga na tayo para pararehas. Wala na eh, hindi na rin ako tatagal, hindi ko na rin kaya eh. Pilitin ko man lumaban, yung kalahati ng katawan ko, wala na. Nakapanghihinayang na humantong sa pagkawala ng miyembro ng pamilya dahil lamang sa salat sa kakayanan. Ano ko, sabi ko, pag natapos ko man to ngayon, mag-ano muna siguro ko ng lugar kung saan yung medyo maganda. Wala, ang hirap dito. Lahat ng pagsusumikap, wala. Kusang tinitibag eh. Bumubuo ka ng isang bagay, hindi rin nabubuo. Nasisibak. Kaya sa akin nga, iniisip ko ngayon, ayaw kung paano. Mga anak ko nga eh, siguro, pag-iwawalayin ko muna ngayon. Sa dami ng mga isyung kinakaharap ng bansa ngayon, may mga nangangailangan na tila hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Ang mga solo parent gaya ni Melchor, ilan lamang sa mga mamamayang hanggang ngayon naghihintay ng tulong at suporta mula sa ating pamahalaan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sabihin mo na, kung di ka kinidnap, ang tawag po sa amin ay Central Bank. Ayaw po maging dahilan na magkasala pa yung iba. Awi lang. Yung mga kasamahan ko, under ng WPP, pero ang magkano lang ang ano nila, 6,000, 8,000 ang pinakamalaki. Mabubuhay ba ang isang tao na nag-risk ng buhay niya sa ganong kantidad lang? Sabihin mo na, kung di ka kinidnap, ang tawag po sa amin ay Central Bank. Pinakinggan ng bawat testimonya. Inabangan ang kanilang isinuwalat na impormasyon tungkol sa di umano'y katiwalian. Sila mga whistleblower o tumatayong testigo sa mga kasong kinasangkutan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Ayaw po maging dahilan na magkasala pa yung iba sa Diyos at sa bayan dahil sa akin. Pero matapos na maging laman ng balita sa maikling panahon, may kinahantungan ba mga kaso? Nabigyan ba sila ng sapat na seguridad at benepisyo? A budget of 44 billion pesos. January 2011 nang isiwalat ng dating military budget officer na si retired Lieutenant Colonel George Rabusa ang nangyayaring pa-bound system umano sa mga nagre-retirong general sa Armed Forces of the Philippines. Sa operations, Sabi ko hindi naman pwedeng selective kasi pag sinunog natin yun, masusunog yung isang building. Sa parehong taon, napasa ilalim sa Witness Protection Program si Rabusa matapos niyang tumestigo. Bagamat nabigyan naman daw siya ng safe house at security escort, kulang daw ang monthly allowance na kanyang natatanggap. Hindi rin kasi siya maaaring magtrabaho habang nasa ilalim ng WPP. Sa point of view ko lang yung kulang. Dati 8,000 ang nare-receive ko, now in-increase nila to 10,000 naman. Increasean siguro yung pondo ng yung sa Witness Protection Program para yung mga naghihirap na mga whistleblowers may masuportahan naman. Saka importansya ba? Ganito rin ang daing ni Jose Barredo, isa sa mga tumayong testigo sa kontrobersyal na 728 million peso fertilizer fund scam noong 2005. Bali, dalawa lang po ata, Your Honor. Ito yung sa Region 6, di ba? Opo. Inamin niyang siya ang runner para sa Bulacan at Region 6, kaya alam niya raw ang naganap na overpricing ng mga pataba. Gayun din ang sabuatan at transaksyong nabagitan noon sa mga LGU at ilang opisyal ng Department of Agriculture para makakuha mano ng kickback.
Makalipas ang 8 taon, nasa ilalim pa rin siya ng WPP. Pero kahit nasa ilalim ng WPP, 2 beses nang pinagtangka ng kanyang buhay. Saka itong clopidogrel na para sa antithrombotic sa atake. May diabetes at coronary heart disease si Barredo. Kaya naman kulang na kulang daw ang 11,500 pesos na monthly allowance dahil halos ang kabuuan ng halagang ito ay napupunta lang sa kanyang mga gamot. Sulat ng Senate na i-admit kami sa WPP. Recommendation. Mas mataas ng konti ang natatanggap ni Barredo kumpara kay Rabusa dahil depende ito sa assessment ng Department of Justice. Atake ako sa bahay na yun nga, nagising na ako na masakit masyado yung dibdib ko na hindi ako makahinga. Yun nga pala, atake na, acute coronary syndrome ang finding sa akin. Sa isang buwan, malaki. Siguro mga nasa... Kasi nung una, hanggang ngayon, kung kung bibilihin mo yung gamot ko, nasa more or less mga 5,000 weekly sa isang buwan. Mga siguro pati insulin ko, kasi ang insulin ko yung flex pen na yung parang ball pen, mga nasa 25 siguro, mga ganun more or less. Kasya ho ba yung binibigay mong allowance sa inyo? Hindi. Sa nga lang, sa pagkain, hindi sapat eh. Kasi nga, unang-una yung may nag-aaral ka pa na anak. Matagal na hindi ako nag-insulin ngayon eh. Hindi na rin daw siya nakakapagpatingin sa doktor para sa kanyang sakit sa puso. Nakasaad sa batas na habang humaharap sa paglilitis ang isang testigo, kasama sa mga benepisyong dapat niyang matanggap ang libreng medical treatment. Unang-una, ang sinasabi kasi nung batas dito, pwede ka mabigyan pagka yung sakit mo related sa witness duty mo. Pero ang pagkakaalam ko kasi kay Jose Barredo, bago pa man siya pumasok sa programa, meron na siyang sakit na diabetes at sakit sa puso. Ang problema ng whistleblowing dito sa Pilipinas is hindi pa institutionalized yung whistleblowing. Kahit na may bill, ang daming discretionary powers ang Congress at Executive sa amount, sa category ng assistance. Ang Republic Act 6981 o Witness Protection, Security and Benefit Act, ang batas na nagtatag sa Witness Protection Program noong 1991. Layo nitong bigyan ng seguridad at proteksyon ang mga individual na handang humarap at magbigay ng testimonya sa korte. Ilan pa sa mga nakasa dito ang pagbibigay ng safe housing facility, assistance sa pagkakaroon ng kabuhayan, maging ang allowance at financial assistance. Gayunman, walang eksaktong monthly allowance na nakasaad sa batas. Yung mga kasamahan ko, under ng WPP, pero ang magkano lang nila, 6,000, 8,000 ang pinakamalaki. Mabubuhay ba ang isang tao na nag-risk ng buhay niya sa ganong kantidad lang? Sinasabi namin is, at minimum, parang doble ng minimum wage. Alam mo naman, yung minimum wage, you will not survive on the minimum wage. So, ang karapat-dapat is double the minimum wage. Pero yun nga lang walang rule, no? Iba-iba yung mga allowance na natatanggap nila kasi depende yan sa maraming bagay. Halimbawa, naka-house yung witness dito ba sa Metro Manila o nasa probinsya. So, yung witness ba ay may dependent o wala. So, talagang magkakaroon ng hindi pagkakapantay-pantay o pare-pareho ang binibigay na allowance dyan. Hawi lang. Hawi lang. Masusolusyonan daw sana ito kung may papasa na ang Whistleblower Protection of 2011 o ang Amended Witness Protection, Security and Benefit Act na magbibigay ng mas maigting na proteksyon at tulong pinansyal para sa mga nasa ilalim ng WPP. Una, yung Witness Protection Program, limitado lamang yan sa DOJ. Inihain namin ng panukalang batas na ito para magkaroon din ng similar program, similar Witness Protection Program sa ilalim ng Whistleblowers Act, ang iba pang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Ombudsman, ang CHR, ang Commission on Human Rights, at ang Public Attorney's Office. So binibigyan namin ng choice sa isang whistleblower, saan siya pwedeng tumakbo.
Ang pagpasa rin ng panukalang batas na ito ang matagal nang iniintay ng mga miyembro ng Whistleblower Association. Pero tila malayo pa raw sa katotohanan na tuluyan itong maging batas. Sa pag-upo ni Pangulong Noynoy Aquino noong 2010, isa sa mga priority bill ang pag-amyenda sa Witness Protection, Security and Benefit Act. Makalipas ang 3 taon, nakabinbin pa rin ito at itong hinaing ni NBN ZTE whistleblower June Losada. Sa Diyos at sa bayan dahil sa akin. Ibinulgar niya noon ang di umano'y manumalyang transaksyon ng Administrasyong Arroyo sa nasabing proyekto. Kung si dating Chief Justice Corona nga, napa-impeach niya sa loob ng 1 araw, hindi mo ba maipapasa ang whistleblower o freedom of information sa loob man lang ng 1 linggo? May 3 taon na siya sa pwesto eh. Dahil wag na tayong umikot-ikot pa. Ayaw ng Malacanang ang freedom of information, ayaw ng Malacanang ang whistleblower. Ngayon ang dapat itanong ng taong bayan, bakit? Ay, maling-mali po yan. Sinertify po namin ang witness protection as one of the urgent bills, no? So, binigay po natin sa Kongreso yan at hinihintay natin yung pagpasa ng bill na yan sa Kongreso. But we have to wait for Congress. We have certified the bill and so we have been giving it the proper importance. Nitong nakaraang Biyernes, nagsama-samang ilang whistleblower sa isang universidad sa Maynila. Naimbitan silang maging speaker tungkol sa mainit na isyu ng pork barrel scam. Isa sa hindi nila pinalagpas na isyu, nakatuon sa kapwa nila whistleblower na si Ben Hurluy. Ngayon, nag-enjoy sila ng celebrity status because everybody is clapping their hands. But I dare him, 3 to 6 months from now, he will end up and his group will end up crying alone in the dark. That's 101% sure. Mangyayari yan kay Benhar. O, di ba, the mere fact na inamin na nga niya na nag-forge siya, pagdating ng laylo na ang issue na yan, siyang babalikan. Kaya yun po ang inano namin na anuhan kami ng Whistleblowers Act para maproteksyonan talaga ang tunay ng mga whistleblowers. Mali na naman yan, ano? Kasi yung mga nagsasalita na yan, hindi naman sila sumailalim sa witness protection. So, yung ng witness protection ng pamahalaan, no? So, I don't think they are accurate. Sa totoo, we have almost 600 people under the witness protection program. At sila ay binibigyan ng security at tinatago. At so far, they're all safe. So, hindi po pwedeng sabihin ng iilan na hindi naman kasama sa witness protection program na hindi inaalagaan yung mga sumasailalim dito sa programa ito. Ayaw po maging dahilan na magkasala pa yung iba. Bawat whistleblower, mahaba at masalimuot man ang mga nagaganap na pagdinig at paglilitis, malaga pa rin ang ginagampanan nilang papel para sa huli lumabas ang katotohanan at maparusahan ang mga mapapatunayang nagkasala. Pangmatagalan ang banta sa kanilang buhay maging ang pagkaparalisa ng kanilang kabuhayan. Kaya marapat lamang na bigyan sila ng sapat na proteksyon at benepisyo. Ako si Jiggy Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.